Tulad ng dati, sumuko na ako ditong sabihin na magbibigay ng quick. Comments na lang. Sa sino na matatapatan ng mahiwagang ruleta. Sa mga nanonood at nakikinig, pwede kayong makijoin. Share your thoughts sa live stream sa ating DZMM Radyo Patrol sa Istrenta Facebook page. Ito ang ating Magic Ruleta! Naku, excited itong ruleta na. Pinamiss ko yung ruleta. It's time! Paikutin ang Magic Ruleta! Okay, sige, una natin patagalin pa. Na-miss daw ang ruleta. Ayan. Naglalamihan ko sa New York. Ako na lang naiiwan. Oy! Ito din. Parang hindi ka kasama. O, dahil dyan. Ito yung gusto kong paglamyer. Speaking of lang, hindi nakapag-liamer na kawawa. Hindi pinayagan. Pag-a-around the world ka na naman. Teka lang, ha? Ikaw, Inday, ha? Teka lang. Inday Teka lang, Sara. Inday, ha? Inday, ang sabi mo, ha, sa iyong deklarasyon, 0 ang cash on hand mo. Simula 2019. Simula 2019. Tapos, every single time na lang, nagmamayabang ka. Nagmamayabang ka na paglilipad ka, walang gasto sa gobyerno. 0 ang cash on hand mo. So, saan ka? Saan ka kumukuha ng pera? Kay Diba? Sammy Uy. Kay Sammy Uy. Dali kay Sammy Dahil Uy. Sammy Uy, pero hindi dumadaan sa hand mo. Diretso na. Ni Sammy Uy bang binabayaran? Diretso na ba ng Parmaling binabayaran? Hindi na dumadaan sa kamay ninyo? Bakit billion-billion yung transaction sa bank account? Mali ka, anong bilyon-bilyon? Bilyon. Tata Duterte! Ulit ba? Tata Duterte! Napakalaking sinungaling itong si Inday Sara. No? Ang sabi nila, diba? Hubris yan eh. Hubris, no? Nakala mo, walang mga ngahas at matatapang na mga Pilipino na haharapin yung mga kabalastugan at kalokohan mo. Akala kasi nila hindi sila mako-call out eh, no? Kaya okay lang magsinungaling ako sa sworn statement dito sa SALN. Okay lang na billion-billion ang pumasok mismo sa bank account ko. Anyway, sinapak ko na yung sheriff dati, hindi naman ako nahuli. Diba? Sinapak ko na yung sheriff dati, hindi nga ako nagkaroon ng disciplinary action, abogado pa rin ako eh, no? So, hubris, yung mabang, lumaki ang ulo, kaya yung katigasan ng kasinungalingan, okay lang. Sworn document yan, pumasok man yan sa bank accounts, hindi kayo matatapang para tuntunin ako. Tandaan mo, Sarah, ha? You will not always have it your way. Meron mga matatapang at mga taong laging ang katapatan ay nasa hustisya, no? Di ba? Si Laila de Lima, inimbestigahan na yung tatay mo dati. Andyan na rin siya sa Senado, sa Kongreso. No? Nagtatanong kung bakit 0 ang cash declarations mo. Anong justification ninyo? Andun sa the others. Di ba? Matigas kasi ulo, Dino eh. Kung nakinig na lang sa hamon mo 3 weeks at several months ago, napirmahan na yung waiver, di sana di na tayo umabot. Kaso duwag. Sabi ko, di ba? Pirmahan mo yung waiver kung wala kang tinatago. Di ba? Meron. Kaya pala may tinatago. Kaya pala may Ano yung tinatago? Bilyon. Diba? Yung pala yung tinatago. Kaya pala ayaw mong kunin yung waiver hamon ko. Oo naman. No? Hinahamon ka ba pirma ng waiver? Ayaw mo kasi ang dami mo pala talagang tinatago yung mga kabulustugan mo. Hoy, isang bank account pa lang yan ha, nila ni Man Scarpio. Meron pang mga ibang mga bank accounts, no? So yan yung mga abangan sa susunod na kabanata na lalabas sa impeachment trial. Kasi sigurado ako, more than substantial evidence na itong nandyan, more than probable cause na ang na-offer ngayon na talagang impeachable ito. Marami ka nang kinilimbat na pera, hindi ka pa nag-declare sa SALN May mo. tanong pala ako dyan. Sabi nila yung total na billion, yung billion times 6, okay na. Lahat daw yan ay, hindi naman daw yun yung final amount. At hindi daw yun yung palusot ng mga DDS. Ano naman kasi yan? Inflow at outflow, di ba? Sabi ng Anti-Money Laundering, no? Council, na yan yung total na inflow at outflow. Correct. Oo. Ibig sabihin daw, hindi nangangahulugan na lahat ng yan ay pera ng mga mag-asawa. At hindi naman nangangahulugan ng lahat ng yan ay natira sa kanilang bank account. Correct. Oo, sige. saan napunta? Ganito, gawin natin ha. Yung mga mas matataas pang sweldo, kahit na may in and out, tingnan natin kung magtototal na 6 billion. Imposible. Imposible. So, it is not mathematically possible, no? Na kung ang sweldo mo, yung sinasweldo nila, kahit anong in out, jumping jacks pa niyan, no? Hindi talaga aabot ng 6 billion. Di ba? Yung in out na yan. Tsaka,
legitimate naman pala eh. Oh. Bakit di mo dinaklara sa salin mo Oo. na meron kang cash on hand? 'Di ba? Kahit piso, wala eh. Kahit piso wala, Diba? tapos kung mag-around the world ka, kaya ka hindi napapayagan eh. No? Di ba? Ikaw pag galit, no? Galit daw, bakit daw late? Bakit Mabagal, hindi mabagal dumating? ang Ang bagal din naman attorney. magproseso. Di ba? Ang bagal din naman magproseso. Ikaw lang naman ang pinakamabilis magproseso ng liquidation sa confidential funds eh. Tapos lalagyan mo ng mga chichirya, pangalan ng chichirya. Di ba? Ganun ka kabilis, hindi ganun kabilis yun, di ba? Tsaka, dapat kung patingin mo, mapapayagan ka naman, never ka naman dininay, bakit mo ina-assume na hindi ka mapapayagan, no? So, okay. Sabi ko sa inyo, hindi quick comments dito sa Roleta eh. Tsaka dito sa Ruleta, lahat kami magko-comment pero naubos na ni Dino. Ay, okay. Sige. So, yung kuleta na Ito kasi, Okay, go Roleta! Wala na, nag-Roleta na eh. Wait, hindi pa ako tapos eh. Ibalik kay Sarah. Eh, babalik ko kay Sam. Ito eh. Kinig sa radyo ang mahiwagang box na kulay green na may logo ng BIR Yes. na hindi binuksan dahil sabi ni BIR Oo, Commissioner. pinagpaliban. No, at pinirmahan para maselyo dahil meron daw muaaring paglabag sa National Internal Revenue Code kapag ka isiniwalat ang laban ng kanyang income tax return. Income tax return to, no? Oo. Ako talaga, feeling ko mali kasi interpretation. So, debatable yung legal issue na yan. Ang sinasabi nila, ang nakalagay lang kasi na exception sa National Internal Revenue Code, in aid of legislation. yun. Diba? Impeachment proceedings ito eh, 'di ba? Sa impeachment proceedings, lahat nga pwede pasabina eh, 'di ba? Lahat nga pwede pasabina, yun nga yung mag-authorize ng opening. So as general rule, hindi yan pwede basta buksan, pero pag in-order ng court, pwede. Pag in-order ng impeachment proceedings, pwede, 'di ba? Tsaka in aid of legislation nga pwede buksan, lalo-lalo na siguro yung pinaka-importante sa lahat, 'di ba? At ang pinaka-importante sa lahat, yung pananagutan ng pinakamatataas na opisyal ng bansa, no? That's even more important than in aid of legislation in my humble submission. So, ako naniniwala na in due course, mabubuksan rin naman yung mga yan. Pero dahil tingin ko, kutob ko lang ito, dahil confident na ang Committee on Justice na sufficient na yung ebidensya in terms of probable cause, di okay lang, sige, wag muna natin buksan yan. Anyway, mabubuksan naman yan sa lalong madaling Sa trial, Ito po ito po ang Magic Ruleta with Attorney Dino. Sige na. Hindi, pero ibig sabihin, mas malinaw, no? Sa pag-verify pa lang naman, di ba, kung may sufficient grounds. No? So, ibig sabihin, sa full impeachment trial ba, makikita na natin na posibleng buksan na? Kasi parang second envelope ito eh. Correct. Pero alam mo ako, Carlo, bilang isang, may mga legal arguments si Attorney Dino, pero ako bilang isang ordinaryong mamamayan, usually kasi yung ITR, yung income tax return natin, kapag ikaw ay nag-a-apply ng trabaho, hinihingi yan, mag-a-apply ka ng credit card. credit card, may Oo. mga bank Uutang. transactions. Minsan nga ngayon, dahil nga naghigpit na sa bangko, dahil nagnakaw sila dyan sa flood control, hindi ba tayo kasali dyan, hinihingian ka ng ITR, kung yun bang Legitimate. sa visa, kapag lalabas ka ng bansa, inihingi yan, di ba? Parang tingin ko naman, para sa isang public official na nasa under sa isang impeachment proceeding, Kaya. Correct. di ba? Parang dapat allowed naman, no? Dapat maging bukas naman yung kanyang income tax return. Lalo pa, ang usapin dito ay buwis. Tama. Di ba? Parang ang ordinaryong mamamayan, maaaring kasuhan, maaaring mawala ng trabaho, maaaring hindi makapasok sa gobyerno kung hindi nagbabayad ng tama ng buwis. Yung vice president pa kaya. Dapat fair game lang din, no? Na yung kanyang income tax return ay makita natin. Unless, kagaya ng bank accounts, kaya siguro pinipigilan na mabuksan ng ITR, meron na namang tayo mga bagong pasabog na makikita. Hoy, Diba? ikaw, siguro naman pag kumulimbat ka, bayaran mo naman yung tax mo. Di ba? Di mo na di mo i-declare sa income tax mo yun kasi... So in theory, dapat ba yung mga nakita nating bilyong sa bank account ay dapat may ganong kalaki ding mga buwis, no? Ikaw lahat ng income mo dapat dinideklara eh. Oo, Di ba? Lalong-lalo na Kahit galing sa drug lord. Paano ba to? well, Income pa siyempre, rin yun eh. Income pa rin yun eh. hindi niya nga gagawin yun. Hindi niya nga gagawin. Lahat ng revenue, imagine mo yung ordinaryong tao, magkaroon ka lang ng pag-appear mo, kung ano man, di ba kailangan i-declare mo yan. Tapos siya hindi niya i-declare yung income niya na bilyon ang pumasok. No? Tapos, tinan mo, pag mag-a-assess ka ng maglo-loan ka, sabi mo nga, mag-a-apply ka ng visa, O, mag-a-apply credit ka ng scholarship, kukuha ka ng credit card, isusumitan mo yung ITR mo eh. Ito na naman ha, Sarah ha.
hinahamon kita. Ilabas mo yung ITR mo, ilalabas ko yung ITR ko. Alam mo kung ba't ko kayang ilabas yung ITR ko? Kasi wala akong tinatago. Oh, so ikaw, bubuksan na naman rin yan sa Senado, at sinasabihan na kita ngayon, buksan mo yung ITR mo kung wala kang tinatago. Diba? Yun lang eh. Oh, yun lang eh. Pero hindi niya gagawin yan kasi May tinatago. meron. Meron tinatago. Lahat yan ay... Lahat yan ay tatak Duterte! Ayaw ng transparency. Ayaw ng transparency niyan kasi may tinatago. Oh, okay. Ano pa kayang lalabas sa ating Magic Ruleta? Go, Ruleta! Go, Roleta! Pangatlo pa. Welcome back! Oh, ano ito, naku, logo itong lumabas ngayon sa Ruleta. Logo to ng Armed Forces of the The Philippines. Philippines. Oh, bakit ba? Ano bang Sandatang kontrobersya? 'Di ba? Ito yung ano, 'di ba, nagkaroon daw ng enkwentro sa Oo, mainit Negros. sila ngayon kasi merong 19, no, na napatay, Nasawi. nasawi, no? sa di umanong enkwentro. Di umano nga. Enkwentro sa pagitan ng mga rebelding NPA daw doon sa Negros, no? Oo. So, pero marami ding pagko-question dahil bahagi doon sa 19 na mga nasama doon sa enkwentro ay ilan ay mga estudyante, meron ding mamamahayag, at meron ding mga bumibisita na mga American citizens na nag-i-immerse doon sa komunidad ng mga magsasaka. No? Kaya ngayon, may panawagan na magkaroon ng isang independent na investigation doon sa nangyaring enkwentro. Kasi I think isa sa mga mahirap matanggap dito ay, bagamat maaaring nagkaroon ng legitimate na enkwentro sa pagitan ng AFP at NPA, napakarami po nung 19 na nasawi, no? At ikalawa, ang tanong ay, lahat ba sila ay combatants o may mga civilian? Pero regardless kung may combatants o civilian, tandaan po natin na sa international humanitarian law at sa Geneva Convention, kahit po combatant, ay merong karapatan, 'di ba? Kaya may pangangailangan na magkaroon ng investigasyon kung nagkaroon ba ng excessive use of force, nagkaroon ba ng paglabag sa international humanitarian law, reasonable ba yung naging response ng armed forces natin, no, doon sa naganap na enkwentro sa Negros. At saka tama lang, no? Wag tayo magalit sa investigasyon. Kasi kung may namatay na 90 na sundalo lang, Oo. magpapatawag rin tayo ng investigasyon. At kasi ito, tama zero, lang. walang casualty sa side ng AFP, So correct, sa akin kahit anong 19-0 mangyari, to. 19 yan na di umanong NPA, 19 yan na di umanong sundalo, kailangan magka-investigasyon. Kasi ito yung chance para linisin ng Armed Forces of the Philippines yung pangalan niya. Kasi nadudungisan eh. Ako, lagi ko sinasabi para sa ating mga kawal, no, sa mga kawal natin, thank you for your service. Salamat po sa inyong serbisyo. At wag po sana kayong papayag na merong mangilan-ngilan na sisira sa lahat ng pinaghirapan natin para magkaroon ng tiwala sa Armed Forces of the Philippines. So, kung merong mga tiwali dyan, kung merong mga lumabag dyan sa batas, kung merong mga gumamit ng excessive na dahas, no, at mga kriminal dyan, kailangan imbestigahan natin. The Armed Forces of the Philippines should not be engaged in cover-ups. And para sa akin, bilang isang abogado, human rights lawyer, nagtapos ng national security law, no? Nakikita ko na parang itong 19 na ito, suspicious ang circumstances, no? Pero ano na naman ang sinabi nito si Inday Sara? Ito na naman talaga si Under Inday her Sara. leadership daw yan. Bakit ba kasi nakikisali? Ito naman talaga si Inday Sara. Nakikisali. Imbes na mag-explain doon sa lahat ng mga paratang sa kanya, nakahanap na naman ng palusot at nakahanap na naman ng distraction. Dito, ang mabilis pa sa alas 11 na nakisawsaw, na wala namang kinalaman sa kanya. No? Ang sabi niya, kinongratulate kagad ang Armed Forces of the Philippines. Alam mo, para sa akin, is that a responsible action of a leader? No? Na wala pang investigation, may mga nasawi, may mga napatay, nag-congratulate ka na kagad. Hindi ba dapat tingnan muna ang mga circumstances at circumstansya? And it is, ang importante dito is you have to be responsible for your comments. Ikaw na kaagad nagtag ng successful yung operasyon. Diba? Successful ang operasyon. Diba? Napansin ko lang, due process ang hinihingi pag investigasyon. Diba? Transparency. Di ba ayaw yan ng mga Duterte? So, hindi na ako nagulat. Gusto nila sila na nagdedeklara kung ano yung kinalabasan ng isang operasyon. Pero siya, gusto niya kaagad, ayaw niya ng investigasyon pag siya. Pag siya. Gusto niya, transparent, at gusto niya, pagka sa kanya, ang dami-daming due process. 19 ang namatay, hindi ba dapat bigyan mo ng due process yung mga kaanak at tingnan lang talaga natin kung ano nangyari, no? So,
ito na naman, irresponsible comments coming from the Dutertes, no, who would just want to have a diversion. Nakahanap na naman ng diversion itong si Sara Duterte at yun na naman, nagiging propagandista na naman. Ito ay Tatak Duterte! Yung propagandista na yan at yung diversion na yan, Tatak Duterte talaga. Okay. Ikaw, Ina, anong Duterte tingin mo brand dito of governance Oo. yun eh. Yung pag-claim ng violence as success. Kahit walang pinanggalingan na reason, walang transparency, saan galing yung ganitong action, successful basta violent. Basta successful pag may namatay. Oo At nga, yun no? ba ang gusto natin na kasunod na kabanata ng ating demokrasya pagkatapos ng 2028? Success pag may napatay. Oo, eh. Regardless kung anong klaseng tao yan, estudyante man yan, student leader, mamamahayag, mga ordinaryong mamamayan. Tama. Basta naggamitan ng violent success. Napaka-ominous. Kaya ang sabi nga ni Ina, ang susunod na mangyari ay go ruleta. Okay. Sinong next? Okay. Okay, kaapat sa ating ruleta ang dating speaker si Martin Romualdez na humingi ng permiso sa ombudsman at kay Speaker D para makapag-travel sa Singapore for a medical procedure. Ngayon, Pinayagan ba? ang recap ay hindi siya pinayagan ng ombudsman na, di ba nga, ay may sabing magpa-file na rin ng kaso. Nagsalita recently, pinapalabas nga natin ngayon, yun nga, sinabi niya na humarap naman daw siya sa kahit anong investigasyon at wala naman daw siyang pinagtaguan na kahit anong paniningil. No, yun ang sabi ni dating Speaker Martin Romualdez. Alam mo ang sa akin dyan, para sa akin, hindi ko lang nagustuhan yung pagkasulat no, nung kanyang nung napakamahaba niyang talumpate. Una, para bang ang haba masyado, parang kailangan mo magpaliwanag sa presinto. Di ba? Pangalawa, it was all in English. No? And pangatlo, hindi ko nagustuhan yung sinabi na I will not go down alone. Or parang gano'n, di ba? Kasi para sa akin, di ba, kung malinis ang iyong konsensya, bakit sinasabi mo pa na I will not go down alone? Ibig sabihin ba may alam itong si Speaker Romualdez dun sa mga nangyaring mga anomalya sa flood control scandal? No? So, yun yung parang hindi ko nagustuhan sa kanyang explanation. Pero at least, humaharap. At least, nandyan, no? Pero sa akin, tama lang rin naman na magkaroon ng investigasyon. No? Hindi, tsaka siguro yung yung tanong ay, bakit ba, kasi alimbawa yung ICI, ano bang nakuha natin sa ICI? Ano bang lumabas dun sa mga investigasyon? Kaya yung tanong siguro ni dating Speaker Martin ay, bakit biglang all fingers are being pointed at me. Samantalang doon sa budget committee, 'di ba? Yung small committee, yung BICAM, 'di ba? May ibang mga kasama. Kaya ang tanong niya ay bakit ba biglang ako ulit ang gagawing bida dito sa istorya na ito? At ang narinig ko kasi sa House, babalik ata na speaker. Ay. Baka kaya na pa-project ulit no ng mga ibang mga political forces no. Kasi sa Philippine politics naman as a political observer, 'di ba? Ganyan 'yan. May mga kung medyo hindi mo na naringgan tapos biglang ibabalik yung issue at kontrobersiya, maaring may mga movements no. So yun din 'yan. May punto yung sinabi niya na bakit ako yung pina-project ninyo, hindi naman ako yung nakaupo sa BICAM. Meron nga umupo doon sa BICAM na usually hindi naman dapat nakaupo sa BICAM, Senate President pa. Pumunta pa nga Diba? Yun ba yung nahuli sa Holiday pa CCTV? pumunta. Nahuli sa CCTV. Hindi pa pumunta. So actually malakas yan malakas yung ano na yan, yung punto na yan. No? Oo. So Tsaka tayo naman pabor naman tayo doon sa pagpapatuloy at bukas na investigasyon, transparent na investigasyon doon sa maanumalyang flood control. Hindi yan dapat matapos kasi hindi pa naman napapanagot yung mga dapat mapanagot 'di ba? Pero dapat din malinaw na hindi gamitin sa pamumulitika. Dahil kung ganyan lang din naman, hindi yan susuportahan ng ating mga kababayan at hindi magiging credible, hindi magbabalik ng paniniwala, ng pagtitiwala doon sa ating pamahalaan. Yun siguro yung dapat mangyari. Hindi mga selective na mga pangalan yung ating palalabas dyan, no? Dahil may mga sarili tayong mga planong pampolitika, no? Hindi naman siguro lingid sa ating kaalaman na yung mga iba, no? Sa mga sangkot dito sa flood control scandal, baka may mga ambisyon pa sa 2028, no? Hindi yan ang hinihingi ng ating mga kababayan, no? ang hinihingi, at yan rin ang panawagan namin sa with due respect, ang managot ang lahat ng mga sangkot. Lahat ha,
Wala tayo dapat pinipili, hindi dapat selective. Ang lahat ng mga sangkot dapat managot. Correct. Okay. Okay. Hey, that at note, ang go dapat roulette. natin, go roulette. Go roulette. Sige na, okay na. Ruleta na. Ayan. O yan tuloy. Kanina, Speaking of yung mga wala, ito yung isa yung pumunta allegedly sa House of Representatives sa BICAM na hindi talaga pumupunta. Oo, Si Senate President Senator, ka? dating SP Cheese Escudero at ang dating Appropriations Committee Chair Oo, na si nasa Zaldico. Europe ngayon, si Zaldico. Oo. Napaka-embarrassing lang no, na Senate President ka, ikaw kumakamada mismo ng budget. Di ba? Doon sa committee level pa lamang. Napaka-ano niyan, unheard of. No? Protocol-wise pa lang, parang hindi na magandang tingnan na siya mismo nandun, kumakamada nung, yung staff work yun eh. Di ba? Or trabaho dapat yun ng Appropriations Committee. Diba? Kasi ikaw nga ang pipirma doon eh. Eventually, pag nandun ka na sa Malacanang, pag ito'y naging batas. No? Pero ngayon ko lang narinig na ganito katahimik itong si Cheese Escudero. No? Saka parang I mean, pagkukumpara mo, di ba, pareha sila halimbawa ni Speaker Martin na pinuno sila nung isa ay House, ito ay puno ng Senado. Parang hindi ko nakakitaan ng pag-appear sa investigation, statement, no, si SP Chisa patungkol dun sa mga allegations laban sa kanya, no. At bukod pa dun, I think may papalabas na ba na order din mula sa ombudsman or request na i-freeze ang mga assets, no? Ni SP Cheese, no? Dahil nga kaugnay dun sa flood control, no? So, Alam mo, mabibilib ako dyan kay Boying Remulla, ha? Cleve, pagka napakulong niya yan, si Cheese Escudero, no? Nako, bibigyan ko na isang snappy salute itong si Boying Remulla pag lumabas ang warrant of arrest nitong si Cheese Escudero. Kasi naman, di ba, yung magregalo ka ng $1 million sa Sing Sing, tapos pinagmamalaki pa, no? Tas ang salin mo lang ay 18 million ba? oo, less than $1 million. Brandishing, yung gaano kamahal. Tsaka yung habang naghihirap, alam mo, nung governor ka, di ba? Although sabi nila, gumanda daw yung Sorsogon, pero hindi naman ganun yung measurement natin, di ba? Ang Sorsogon, isa sa pinakamahirap na probinsya yan, tapos ikaw nagbabrandish ka ng $1 million na regalo mo na sing-sing, no? It's really, really, really just inappropriate. No? ay, buksan na din ata ang salin nito. Oo. Tama. Sa lalong madaling panahon, di ba? Oo, di ba? Ay, yung isa, hintayin na natin ang pag-uwi ni Zaldico sa isa pang lalong madaling panahon. Si Zaldico. Hindi, ang ano lang na natin dyan kay Zaldico ay, alam mo, kung ikaw man ay maibalik sa Pilipinas, no, at finally ay maihaharap ka sa taong bayan, ang panawagan natin dito kay Zaldico ay, mahiya ka naman, magsabi ka ng totoo, huwag kang sumunod lang sa script, 'di ba? Nang ibinigay sa iyo, no? Bigay mo yung katotohanan. Yun na yung pinakamagagawa mong magtatama, no, sa lahat ng inyong kinulimbat, no? Mula sa budget Pero ng the elephant in the bayan. room, nahuli ba talaga sa check o hindi? Ayun na nga. Oo nga eh. Ako na talaga ha. Ito naman, kitang-kita mo rin talaga that Malacanang has to get its acts together. Agree. No, imagine mo, no less than the President of the Philippines ang nag-post niyan, na nahuli na ng check authorities, tapos hindi pa wala confirmed. No? Sino ba yan? Kailangan ma-fire yung gumawa ng staff work na yan bago ito mismo in-announce ng Pangulo ng Pilipinas. It doesn't look good. Diba? Na para bang nagpain tayo ng wrong information sa Pangulo ng Pilipinas. So kailangan ha, may mga matanggal, mag-fire dyan, hoy bongbong. Diba? Kailangan meron kang tanggalin dyan, hindi yung kung anong ina-announce, mali naman pala. Okay. Hey, sige, dahil dyan, go Roleta! Go, Roleta! Yes. Oy! Okay. Oy! Ito, may Kasamahan natin sa house na board na daw. diba? Si newly presented at kaka-debut niya lang bilang publicly na isang DDS. DDS, oo. Si Kong Leandro Leviste. Paano ka ba naman hindi magiging DDS kung ikaw nakinabang sa mga Duterte nung doon naprubahan yung prangkisa mo na hindi mo naman dineliver? Ayun ba ang dahilan? Hindi mo naman dineliver yung mga kuryente. Tapos doon naprubahan yung prangkisa mo supposedly at taas-taas ng kuryente. Pinakamahal na kuryente sa buong Asia, ang Pilipinas. Ako, labong-labo ako doon sa, sinabi niya na kagad, without hearing o nakikita pa, nag-uusap pa tungkol sa impeachment, mag-no na daw kagad siya. So, ibig sabihin ng basihan niya ng pagdesisyon sa impeachment, kung dumating man sa plenaryo ito,
hindi yung basis of evidence, kundi kung ano lang yung kanyang opinion at ang kanyang political convenience. And naalala ko, di ba, kaya ayaw niya raw kasuhan si Boying kasi kaibigan daw ba ng nanay niya or something, pero si Claire Castro, kinasuhan. So, hindi talaga adherence to justice and what is right itong meron tong si Leandro Lebiste sa pagkabata niyang yan, kung hindi driven na already by self-interest and politics, not necessarily the interest of the Filipino people and adherence sa prinsipyo, di ba? So, isa pa, pagka-debut niya ako, wala akong duda DDS eh. Di ba? Wala akong duda doon pa. Nagulat ka ba? May mga nakita pa ako mga comments nung unang beses siya nag-una siyang Press con? naglabas, nag-press con, no? Na kung ano na parang, uy, accountability. Ang dami rin sa mga kahanay ng politika Yung pagka-maverick pa ang atake niya. No? Ngayon wala na akong duda. Daldalero, press conference, mema, pero lahat ng mga aligasyon niya doon walang napatunayan. Ilalabas siya raw talaga kung sinong corrupt in due course. Ilalabas siya raw talaga kung sino papatayin daw kasi siya. May listahan daw May listahan daw siya. Hindi naman nilalabas, no? So puro mema, puro theatrics, puro show, puro daldal, pero wala ka nakikitang genuine public service, no? Hindi, yun nga sinasabi ni Congressman Leviste din na yung impeachment daw ay waste of time. Pero siya itong araw-araw nagpe-press con. Siya itong hindi mo, parang sabi niya kasi marami daw kinakaharap tayong problema ngayon. May krisis sa yung oil price hike, no? Nakitaan ba natin siya ng proposal na solusyon? Meron ba siyang inihain sa House? Sana nga, nakakatulong yung iyong solar energy kung yun ay inasikaso mo talaga. Oo nga. Kasi binigyan ka ng kisa di sana ngayon, maaaring makatulong sa ating mga kababayan na hindi ganun sila maapektuhan ng pagtaas ng presyo ng kuryente halimbawa, di ba? Dahil sa krisis sa langis, no? Speaking of, Pero isa pa nakita ko sinabi niya na bored siya, 'di ba? Dahil daw session break. Wala daw siyang magawa. Wala siyang ginagawa sa Wala daw siyang probinsya. magawa, 'di ba? Ay session lang po yung naka-break. Oo, pero hindi po break ng trabaho niyo bilang kongresista. Paano kasi nag-shopping ng mga ari-arian, mga bookstore, di ba? Tagal mo nag-abroad, tapos ikaw yung mga haso dyan, akala mo, sipag-sipag mo. Di ba? Ikaw yung nawala na matagal sa kongreso noong hindi pa naka-break. Hindi pa naka-break, ikaw ang sendero. Ay. Ngayon dumating ka, session break. Tapos ikaw magsasabing, bakit session break? Bored ako. Pinagloloko mo pala kami. Tsaka alam mo kung hindi ka familiar, hindi ka familiar hindi ka brief ng mga staff mo di ba? Hindi lang po sa Pilipinas ang may session break, no? Ang mayroon pang session break noong mga sa lahat sa buong mundo. Lahat ng mga congresses may session break kasi ang purpose niyan, pupunta ka sa constituency mo, titingnan mo Lulubog ano ka. mga pangangailangan, magpe-prepare ka ng mga panukalang batas, mag-aaral ka, hindi yung ikaw puro press conference. Ganyan sa buong mundo. Sa buong mundo. Sa buong mundo. So yung parang pinapalabas mo na ang sama-sama ng Kongreso ng Pilipinas every time nagsa-session break kasi sumisweldo sila pero naka-break naman, maling-mali ka. Para ka namang hindi nag-iisip dyan sa mga pinagsasabi ng bunganga mo. Nauuna yung bibig mo, di ba? Yung bibig mo kesa sa iniisip, no? So napakasama ng ganyang klaseng behavior, no? Manang-mana ka talaga kay Sara Duterte, no? Talagang Duterte ka talaga. Nauuna yung DDS pala bibig, talaga. walang performance, no? Ang alam lang is kumamada, kumulimbat, no? Pakabig. Anong tawag dyan? No? Ang tawag nga dyan, totoo nga naman, nag-debut ka na naman. Ang tawag dyan ay Tatak Duterte. Diba, sabi gagawin naming Tatak Leandro. No? Kasi match naman talaga kayo, no? Match naman talaga kayo. Aligned na aligned. I am just saddened kasi ang bata pa ni Leandro. Ang bata pa ni Leandro para sa akin trapo na. Oo. Nabulok na maaga. May saying ka, di Nabulok ba? na maaga Oo. si Leandro Lebiste diba? para sa akin pananaw. So young yet so rotten. It's so rotten. Nabulok ng maaga itong si Leandro Lebiste, sadly. Pero at least, out in the open, DDS siya. No? So sana, matalo ka na sa susunod na eleksyon kasi the people of Batangas deserve better than your kind of public service na unang bunganga, puro press conferences, pero nung nag-session naman, wala dito. No? You know what else the people of Batangas deserve? Malaman ko anong nasa Ruleta. So, Okay. Akala ko naman Go, kung ano. Ruleta! Yan. Okay, bye Congressman Leviste. Oy!
Senator JV Ejercito. O, di ba? Tagapangulo ng Committee on Ethics. Ano bang sabi? Hindi kasi nga, ang usapin ngayon ay merong nakabinbin na complaint, di ba? Laban dun sa kapanalig ni Congressman Leviste, si Senator Bato de la Rosa, di ba? Our absentee senator, di ba? Na nagtatago, di ba? Oo. Baka board na din yan si Senator Bato de la Rosa, no? Kaya pala gustong magbagyo. Kasi siya, kahit may session, naka-break siya. Hoy, Leandro, pagalitan mo! Pagalitan mo! No? Na walang ginagawa. Bakit hindi niya, bakit hindi niya tirahin? Hindi niya to? i-call out. Wala. I-call out. Hindi DDS call out eh. yan, Oo, diba? DDS Call nga. out yan, Loyalties. diba? Pero ano nga sabi ni Sen JV tungkol dun sa kaso ni Senator Bato? Parang ang temano ay pagka hindi na lang siya kukubra ng sahod, baka pwedeng i-dismiss na yung ethics complaint. Okay na para bagang okay na dahil ang sahod lang naman ang kailangan para hindi na magtrabaho sa Senado. Maski hindi Kamusta kayo naman nalang yung ng taong bumoto? bayan. Oo. Kamusta ang bumoto kay Senator Bato? Oo nga. Diba? Hindi siya nagpapakita. Kumukuha ng sahod, may allowance pa. Gusto pang magbakasyon sa Baguio. Diba? Pero wala siya sa Senado. Tsaka di ba kaya nga siya may buong Senate staff para magtrabaho para doon. Hindi lang siya. Ibig sabihin, ano ginagawa ng staff ni Senator Bato kung wala namang function ang principal mo? So hindi lang yung sahod ni Senator Bato titignan, ito yung mga staff niya din na parang wala rin nakukuha yung taong bayan. Kaya sabi nga na Ina, yung mga bumoto kay Sen Bato. Tsaka pag awol ka ba tapos hindi ka na sumasahod, hindi ka na matatanggal sa trabaho? Parang matatanggal ka pa din, di ba? Oo nga. Kung ordinaryong Agad-agad mamamayan kang ka, matatanggal. ordinaryo yung trabaho mo, halimbawa, pwede mong sabihin na, hindi po ba ako nagpapapasok? Sige, hindi na po muna ako kukubra ng sahod. Ang Pero sasabihin hindi sa'yo, pa din ako tanggal, Ang sasabihin sa'yo ng bakit hindi ka nga pumasok, gusto mo kumubra? Di ba? Ang kapal naman ng mukha mo, sabihin sa'yo, tanggal ka pa rin. At gusto mo, hindi ka pa rin matanggal, di ba? Oo nga. Parang hindi yun pwede. So every time pala na hindi papasok, gano'n na lang. Diba? Ganun na lang. Walang parusa kahit kailangan ka ng trabaho mo, kahit kailangan ka ng sambayan ng Pilipino. JV, alam mo naman sabi mo ikaw ang good one. 'Di ba? Yung pagiging good one kasi kailangan ng konting tapang. Ang sabi natin kasi alam nyo ba, national president namin yan dati sa JCI, no? Ang sabi namin doon sa JCI principles namin, we are government of laws, not of men or women, 'di ba? Ano bang tama? Ano bang nasa batas, 'di ba? Dapat nagpapapasok ang senador. Pag hindi nagpapapasok, para sa ating palagay, violation yan ng trabaho niya bilang senador. So JV, Senator JV, di ba? Press, NPJV, kailangan na gagbigyan mo ng konting tapang itong pag-stand mo kay Bato de la Rosa. Sana ma-actionan mo yung ethics complaint sa lalong madaling panahon. May ethics complaint din kay Marcoleta, ha? At kung sino man yung mga may ethics complaint dyan, sana actionan na sa lalong madaling panahon, hindi yung nabubulok. No, nabubulok doon sa committee mo ng para bang walang aksyon. Ethics pa naman ang pangalan ng committee, no? Talagang, 'di ba? Hindi yan usapin lang ng ng ibalik mo ba ang sahod mo o no? Ethical duty yung usapin niya, 'di ba? Whether ano yung ethical duty mo bilang isang senador na ibinoto hinilal ng mamamayan. May diba? debate nga lagi, di ba? Not everything that is legal is ethical. So, Oo. ibig sabihin, mas mataas na level ng pananagutan ng Yung ethics, di ba? Ethics Oo. more than legal. Daming nabudol ni Senator Bato de la Rosa. Kaya nga, bale next Di naman week pala i-update magpapapasok, natin di ba? kung ilang days na siyang hindi pumapasok. Oo.